Attorney, simulan na natin ang interview. Una kong tanong, ngayon attorney, July 12, Victory Day ngayon ng West Philippine Sea. Pero hanggang ngayon attorney, debate pa rin kung West Philippine Sea ba o South China Sea ang tama. Sa batas attorney at sa mapa, ano ba talaga ang official name ng dagat sa loob ng 200 tawag nito NM EEZ o Exclusive Economic Zone natin? At bakit mahalaga yung pangalan pagdating sa claim, attorney Ronald? Actually, wala namang tayong pwede sabihing debate kung ano ang pangalan niyan, South China Sea or West Philippine Sea. Kasi ang pangalan namang South China Sea, wala namang kinalaman sa claim ng title sa dagat na yan ng Pilipinas or ng China. Tinawag yung South China Sea kung iuugat natin yung history kasi itong area na to, naging part to ng colonies ng European states or kingdoms nung panahon. So sila ang tumawag dyan na South China Sea. Hindi rin China actually. Ngayon, ang West Philippine Sea, nilabas siya na executive order nung panahon ni former President Benigno Aquino Jr. At yung parte ng South China Sea na may claim ang Pilipinas or nasa jurisdiction ng Pilipinas, yan ang tinawag natin na West Philippine Sea. Okay. So yan, ang West Philippine Sea nakabase yan sa executive order. Okay po. Pero ito attorney, sa international law, pag halimbawa pinayagan natin na gamitin yung South China Sea lang, ang ibig sabihin ba nun, attorney, parang inamin na natin na sa kanila yun, attorney? Legal ba na may effect yung pangalan sa sovereignty, attorney? Sa tingin ko walang epekto. Kasi nga, yung pangalan na South China Sea, hanggang pangalan lang yan. Walang legal implication. Actually. Hindi yan basihan ng claim either ng China o ng Pilipinas. Sa legality. Hanggang pangalan lang talaga yan. Hanggang pangalan lang yan. Siguro ini-exploit ng China o naririnig natin na may mga nagsasabi na sa pangalan pa lang sa China na kasi South China Sea. Hindi yung tama yung ganong view. Kahit China, hindi naman siya ang nagsabing South China Sea. Okay po, very well said, attorney. Pero ito, attorney, ngayong 2026, may lumalabas na naman na issue na ito nga inaangkin ng China pati yung karagatan malapit sa Batanes, attorney. Ito, attorney, para lang malinawan yung ating mga layman, nasa loob ba ng Exclusive Economic Zone yung Batanes at karagatang paligid nun? Pag sinakop nila yun, attorney, violation ba yun ng 2016 ruling o ibang kaso naman yun, attorney? Ganito yan. Yung tingin ko muna dun sa mga lumalabas na balita na inaangkin daw ng China yung parte ng Batanes o yung Batanes mismo. Unang-una, hindi ganun kalinaw yung sinasabing ganyan ng China. Galing ba yan sa official position ng China bilang estado? Or kasi may nabasa lang akong post na parang may isang Chinese academic daw na sa lecture niya or speech niya, nabanggit niya yan. Pero kung ano yung konteksto noon, hindi natin alam. Wala tayong detalye actually para sabihing issue yan sa ngayon. Wala rin tayong source na nagsabing official pronouncement yan ng gobyerno ng China or ng China bilang estado. So, kumbaga para sa akin, hindi yan oras para patulan sa ngayon. Yun, so parang attorney, wala naman, hindi naman ito makaka-apekto sa atin, attorney. Yung wala. Tapos, walang kinalaman din dyan yung arbitral tribunal. At alam naman natin na ang Batanes, lalo yung mga isla ng Batanes, okupado yan ng Pilipinas. Tayo ang nag-exercise ng control ng authority sa lugar na yan. Hindi lang yan simpleng exclusive economic zone. Yung bawat isla or yung archipelago natin, may mga tinatawag na baselines. Kasama yung nakapasok sa baseline na yun yung mga isla sa Batanes.
lahat ng karagatan na nakapasok doon sa parang baselines line or parang imaginary line na nakaikot sa archipelago ng Pilipinas, ang tawag dyan, archipelagic water. So, parte yan ng soberenya ng Pilipinas. Actually, hindi nga exclusive economic zone ang kategorya ng tubig na yan. Oo, ano yan? Archipelagic waters. Ibig sabihin ng archipelagic waters, mas mataas ang, kumbaga, ang kategorya niyan kaysa sa exclusive economic zone. Nag-exercise tayo ng, sabi nga, sovereignty ng supreme authority or power ng estado sa karagatan na yan. Kasi ang exclusive economic zone, ano lang yan, exclusive economic rights or sovereign rights lang ang nasa exclusive economic zone. So, magkaiba yun. Magkaiba yung tubig na nag-exercise ang Pilipinas ng sovereignty or soberenya, iba yung kategorya ng tubig or zone na nag-exercise ang estado ng sovereign rights. Magkaiba yun. Sovereign rights, sovereignty. Magkaiba yun. Okay po. Yan. And ito, attorney, kung kayo, attorney, yung magpapaliwanag sa isang student, bakit dapat West Philippine Sea tawag natin and hindi South China Sea? Ano ba ang mawawala sa atin, attorney? Kung payagan natin na, sige, South China Sea na lang tawag nyo dyan. May mawawala ba sa atin, attorney, legally speaking? Wala naman tayong sinasabing wag nyong gamitin ang South China Sea dyan. Kasi nga, yung West Philippine Sea, parte actually ng South China Sea na meron tayong claim na sinasabi natin na sa Pilipinas ang parte ng tubig na yan. Parte niyan ay territorial sea, ang parte niyan ay exclusive economic zone ng Pilipinas. So ganun yan. Hindi yan either South China Sea yan or West Philippine Sea yan. Hindi ganung tingin. Kumbaga ang South China Sea malawak talaga kasi. Ngayon, ang sinasabi lang natin na West Philippine Sea ay yung part ng South China Sea na may claim tayo bilang estado. So, ganun yun. Okay. Yun. Very well said, attorney. So, magandang punto. At least, naliwanag tayo doon. Pero ito, attorney, last question ko na lang, attorney, bago ko naman ilipat kay Bombo Kim ang chance para makapagtanong sa inyo. Attorney, sabi, China daw kasi yung may historic rights. Kaya, sakop talaga nila yung buong South China Sea, including the Batanes. Itong ganitong issue, attorney, sinagot na ba ito noong 2016 tribunal? And anong sabi ng ruling doon sa historic rights argument nila, attorney? Ang mahirap kasi yung China hindi nag-participate doon sa arbitration na yan. Ang sinasabi nila ang historic rights, position nila yan. Minsan sa post nila, sa mga pronouncements nila. Pero kung ano yung detalye nun, hindi rin natin alam. Kasi nga, ang pagdidetalye ng mga posisyon ng bawat partido o bilang bansa na partido sa isang dispute, malalaman nga yan pag nasa isang tribunal or nasa sa korte. So, hindi talaga natin malalaman yung pinakadetalye ng posisyon kasi nga wala sila. Yun ang nangyari. So hanggang ganun lang yun, parang sasabihin nila historic right. Pero bakit historic right? So wala tayong dyan, wala tayong sabing alam sa posisyon nila. Kahit naman yung 9-dash line, basta sinasabi nila may sovereignty sila dyan. Pero kung anong klaseng kategorya ng tubig yan o maritime zone, hindi naman nila sinabi. Ganun lang yung nakakarating sa atin ng mga pronouncements nila. Okay po, yun. Very well said, attorney. So sa pagkakataong ito, attorney, ibibigay ko naman kay Bombo Kim ang pagkakataon para magtanong po sa inyo. Bombo Kim? Ayan, good noon. Magandang tanghali po, attorney Bombo Kim Ramos po, and welcome po ulit dito sa programa. Siguro unang katanungan lang po, attorney. Bukod po dito, sorry for insisting regarding the question of Batanes, although yun nga po wala pang official pronouncement itong People's Republic of China, ang gobyerno mismo ng China. Sa mga ganito pong kaso, and including na rin po nung nakaraang case dito pa sa West Philippine Sea, bukod po siguro sa distance specification and the others, attorney, ano ba yung mga talagang tinitignan o tinignan ng sa UNCLOS
na mga requirements para po ma-declare, bukod din siguro sa existing laws ng kada bansa, to declare na pag-aari mismo ng isang bansa ang isang certain territory, o they have rather sovereign rights in a certain territory? Ganito, ang soberenya ng isang bansa, nagsisimula yan sa lupa. So, kung ano man ang entitlement mo sa karagatan, nakabata yan dun sa lupa. So, ibig sabihin, kung meron kang isla na ikaw ang sovereign dyan, ikaw may supreme authority to the exclusion of other countries, under UNCLOS, 12 nautical miles nakapalibot dyan sa isla, part ng, ang tawag dyan, territorial sea. So, part yan ng teritoryo. Malinaw yan. Ngayon, labas ng territorial sea, may tinatawag na contiguous zone, another 12 nautical miles after the territorial sea, at mula dun sa baseline, nakasama rin ng territorial sea hanggang 200 nautical miles, yung exclusive economic zone, na meron tayong tinatawag na sovereign rights. Sa territorial sea, may sovereignty. Sa exclusive economic zone, may sovereign rights. Magkaiba yun. Pag sinabi natin may sovereignty tayo, sabi nga, supreme power of the state. Lahat. Ya? Pag sinabi natin sovereign rights, mayroon lang tayong exclusive entitlement sa resources sa lugar na yan. Hindi natin sinasabing teritoryo. Kaya lang, by virtue ng UNCLOS, ng United Nations Convention on the Law of the Sea, lahat ng kasali dyan nag-agree na sige, bawat estado, kung meron silang dagat, may 200 nautical miles sila, meron silang exclusive right dun sa resources sa area na yan ng dagat. Though hindi nila technically teritoryo yan. So, ganun yung nature ng UNCLOS. Siguro, attorney, for the iteration na lang to, since yun nga po, kumbaga anniversary din itong ating pagkakapanalo sa UNCLOS. Sabi daw kasi walang basehan itong 9-dash line. Pero paano po ba nakapag-come up itong China ng kumbaga basis sa 9-dash line? And siguro ipasa ko na rin po dito sa Batanes. In case man po officially ideklara na ng China na inaangkin nila itong Batanes, imadidim po ba as necessary na mag-file tayo ng separate diplomatic protest? Siyempre, ganun yan. Kung magiging official statement nila yan, ganun ang sabi nga, first step. Yan ang pinakamadaling gawin muna. Yan ang ano yan. Yung tungkol naman sa ano yan, yung naunang tanong, yung saan nila kinuha yung 9-dash line. Actually, unilateral ano yan unilateral position. Wala tayong reference sa international law kung paano sila nag-come up niyan. So, di natin alam. Kasi nga, wala tayong nakikita using international law doctrines na basehan ng ganyang klaseng claim. So, sa kanila yan. Matagal na actually naging claim yan ng China rin.